Magandang hapon mga kasari-sarites. Siyempre, eto na naman ang atitintin ninyo. May dala na naman akong chismax. O diba? Marites talaga si atitintin. At syempre, tungkol ito sa ating negosyo. At kung gusto mong malaman, dahil nakikita mong tuwang-tuwa si Ate Tintin ngayon sa topic na ito, abay, mag-subscribe ka na sisi. At kung relate na relate ka naman sa aking mga pinagsasabi, mag-iwan ka ng bakas, i-like mo ang video ni Ate Tintin. At higit sa lahat, thank you ng marami sa mga datihang subscriber ni Ate Tintin. Maging mga baguhan man kayo, syempre, nagpapasalamat ako sa pagtitiwala ninyo na magkaroon kayo ng kaunting idea dito sa aking sinishare at higit sa lahat, mapangiti ko kayo habang nagbabantay kayo ng inyong tindahan. So, eto na, tayo nang magchismisan. So, 3 ugali na toxic-minded ng ating customer. Oh, ngiti ka. Kasi mayroon ka nang naiisip kung anong klase yung mga customer mo na yan, ha? Siyempre, mag-real talk tayo. Number 1 dyan, mga kasari, yung customer mo na nakaranas na siya na pautangin mo. Tapos ngayon ay hinihindian mo na siya. Anong sasabihin niya? Parang hindi ka naman babayaran, ikapit-bahay mo lang naman ako. Oh. May ganyan ka bang customer, sisi? Natural, dalang-dala na si tindera na pautangin siya. O bakit? Kasi nga, nung pinautang mo siyang minsan, kung hindi mo siya singilin, hindi siya magbabayad. At kapag siningil mo siya, marami pa siyang idadahilan bago siya magbayad. Kesyo wala siyang pera, kesyo sa susunod na araw, kesyo nagipit siya. Pero iba naman ang nakikita ng iyong mga mata. Bakit? Mayroon siyang Shopee, may Lazada siyang delivery, may mga online pa siyang merienda na dinideliver dyan sa harapan mo mismo. Minsan sa iyo pa nagtatanong kung saan ang bahay niya. O, diba mga kasari? Kaya, syempre, hindi natin masisisi ang tindera na hindi na siya pautangin. O, tapos sasabihan ka, nagbabayad naman ako sa iyo. Tama ba yung pagsabihan ka ng ganyan? Idalang-dala ka na nga. O, mga kasari. O, number 2 na toxic-minded ang ating customer. Aba, yung kapag pinautang mo siya. O, diba? Syempre, nung una, pinautang mo siya. Nung mga sumunod, hindi mo na siya pinautang. Bakit? Dahil napaka-kunat kung magbayad nga. O, eto na ang sasabihin niya. Ichichismax ka niya. Sasabihan niya yung mga kakilala ninyo o kapitbahay niyo dyan na hindi raw tayo makatulong sa kahirapan nila. Abay, pambihira. Siya nga yung sumira sa tiwala natin. Tapos ngayon, ikaw pa talaga ang ichichismax niya. Ikaw na ang naging masama sa paningin niya. So, may ganito ka bang customer, sisi? Relate ka ba? Ano ang nangyari, ha? Pinautang mo pa ba? Aba, mag-comment ka dyan sa baba kung talaga namang bonggang-bongga yung ganyang customer mo. Sila na yung nagalit sa'yo. Sila na nga yung may atraso sa'yo. Sila pa ang nagalit sa'yo. O, ikaw, sisi, na nanonood sa akin, inaway mo ba siya? Si Ate Tintin, sa totoo lang, hindi mahilig mang-away, mga kasari. Pero ang ganyang mga style na customer, bago ko hindi pinapautang yung mga yan, aba, kailangan makolekta ko muna yung utang nila. So, hindi ako magsasalita na muna ng hindi maganda. Kapag nakabayad na sila, saka na ako magsasabing, ay, pasensya na po, hindi na ako nagpapautang. So, ang nangyari, tayo pa ring mga may tindahan ang nag-a-adjust sa ugali nila. Pambihira talaga. Mga kasari, syempre ako kasi ayoko lang ng may kaaway. Kaya hanggat maaari, hahabaan ko ang aking PC, mga kasari, para hindi lang ako magkaroon ng kaaway. Isa pa, iniiwasan ko rin, mga kasari, na makapagbitaw ng masasakit na salita. Lalo na kung kapitbahay lang naman natin sila o kabarangay lang natin sila. Kasi nga, syempre, pag nagkaroon ng emergency, tayong magkakabarangay lang din naman ang magtutulungan. Kaya kung sila, may masama silang sinasabi against sa akin, bahala sila. Basta ako, hindi ko na sila pauutangin pa.
So, ganun lang si Ate Tintin, ha. Ayokong magsalita ng masasakit para ikasakit din ang damdam niya. Hindi. Kasi, hayaan ko na lang siya. Kung ano yung sasabihin niyang masakit sa akin, ay bahala siya. As long as wala akong tinatapakan na tao, yun ang mahalaga para sa akin. Malinis ang aking konsensya. Pangatlong ugali at huling ugali ng toxic-minded na customer natin. Aba, yung ginawa ka na niyang obligasyon mo na tulungan sila dahil ikaw ang nakakaangat at dito lang daw sila, mas mababa sa iyo. Sa totoo lang, mga kasari, tayong mga nasa masa, wala yung ganyan na ikaw mataas, ikaw mababa. Wala tayong ganon kasi parehas tayong nasa masa, parehas tayong lumalaban sa hamon ng buhay. Kaya lang medyo parang umaangat tayo ng konti kasi nagsisikap tayo, nagsisipag tayo. Yung gabi halos gawin na nating umaga. Yung iba nga dyan kulang na sa tulog. Si Ate Tintin nga, tingnan nyo naman ang laki-laki na ng eyebag ko. Pero tuloy-tuloy lang. Bakit? Kasi syempre, iniisip natin yung magiging future natin, yung hinaharap natin. Paano kung magkasakit tayo, di ba? Iniisip natin, mayroon tayong madudukot, kaya nagsisipag tayo. Yung mga ganitong toxic-minded ng customer natin, gusto iasa lang sa atin dahil daw tayo ay nakakaangat. Hindi lang nila alam na tayo ay sobra nang nagtitipid para may madukot pag nagkaroon tayo ng emergency din. So, minsan sa totoo lang yung mga ganitong uri ng mga tao na may pag-iisip na ganito, parang gusto niya iasa na lahat sa iba yung kanyang magiging kinabukasan, yung kanyang obligasyon dapat sa pamilya niya, sa sarili niya, inaasa niya sa iba at naghahanap siya ng masisisi. O, di ba? Sinisisi niya sa kapaligiran niya, sa kapwa-tao niya, sa gobyerno niya, bakit daw siya naghihirap. Hindi nga siya gumagawa ng paraan para umayos-ayos ang buhay niya. Pero syempre, wala na tayo doon. Diskarte niya yan. Kaya nga tayong mga may tindahan ay nagsasariling diskarte para kahit papano gumanda-ganda naman ang takbo ng ating pamumuhay. So, nasa sa inyo na lang yan mga kasari kung paano ninyo harapin yung mga ganyang klaseng tao. Pero kay Ate Tintin, hinahayaan ko yan sila. Bahala sila dyan kung ano ang sabihin nila tungkol sa akin. Ang mahalaga, wala akong masamang tinapay para sa kanila. So, hanggang dito na lang mga kasari, relate na relate ka ba sa mga pinagsasabi na Tintin o nangyari na ba yan sa'yo? Huwag mong kalimutang i-comment dyan mga kasari, ha. So hanggang dito na lang at gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong lahat palagi mga kasari.